Kung mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko, sana'y iyong dinggin, pagluhog ko't pagdalangin. Sa pag-ibig mo sa akin, ang pangako mo ay tupdin. Ako ay iyong sagipin. Ialay po natin ang misang ito o kasama sa ating panalangin sa misang ito ang pasasalamat para sa kaarawan ni Gertrudes Mercado at gayon din sa kagalingan nina Cecilia Hernandez, JC Hernandez at Mutia Villegas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Pangyarihan Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang maging daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sivene, sa timog kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang.
sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol na iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako ay hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos, ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili o sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ng Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay.
Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon, yung iba ay galing pa sa iba't ibang bayan. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po sa mga nanonood at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live, saan mang dako ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon ay ating napakinggan na sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At ito din po yung doktrina ng ating simbahan na sinasabi natin na ang Diyos ay iisa. Subalit sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Subalit ang kanilang nature, ang kanilang kalikasan ay iisa. Isa, one God in three divine persons. Sinasabi ni Jesus dito na sa kanilang kaisahan ng kanyang Ama ay makikita sa kaniyang ginagawa. At ito din po kung ating babalikan sa lumang tipan, ito din yung mga hula ng mga propeta na kapag dumating ang Mesiyas, at ito naman talaga yung matagal nang hinihintay ng mga Hudyo, subalit noong dumating ay hindi nila tinatanggap kasi yung mindset nila nakatuon sa Mesiyas na makapangyarihan, na mayaman, na may karangalan. Subalit ang dumating sa Jesus, isang anak lamang ng karpentero, kaya ayaw nilang tanggapin kasi hindi iyon ang inaasahan nila. No? Dumating nga, hindi ipinanganak sa magandang klinik sa sabsaban ipinanganak. No? Kaya hindi nila matanggap-tanggap si Jesus. Kaya siguro hanggang ngayon, ng mga Hudyo naghihintay pa ng Mesiyas. Subalit matagal nang dumating si Jesus, 2,000 years ago. Kaya nga mga kapatid, ano bang ginawa ni Jesus na mag-validate na siya nga at ang kanyang Ama ay iisa? Sinabi sa ebanghelyo natin, bumubuhay ng mga patay, nagpapagaling ng mga may sakit. No? Ito yung gawain ng Diyos Ama na ginawa din, ginanap ni Jesus. Nagpapakain ng mga nagugutom. Yan. Walang pagkakaiba ang kanilang ginawa. Kaya nga, ano bang nag-exist sa pamamagitan nitong unbreakable unity between the Father and the Son? Walang iba, kundi ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kapag ang dalawang tao ay nagmamahal, o isang grupo, o di kaya isang pamilya, hindi mawawasak ang samahan yan. Unbreakable. Ito yung nangyari kay Jesus at sa Ama. Kaya tingnan niyo po, kapag ang mag-asawa ay labis na nagmamahal sa isa't isa, hindi mo yan mapaghihiwalay. Kahit ano pang paninira mo dyan, kapag nagmamahalan sila at may tiwala sa isa't isa, nagpapatawaran, hindi yan maghihiwalay.
No? Kahit sa mga magkakaibigan, no? Kung may pagmamahal na namamagitan, kahit anong paninira galing sa labas o kahit sa loob, hindi mawawasak ang samahan ng pagiging magkaibigan. No? Kasi yung pagmamahal ang nag-unite sa kanila eh. At ito din po yung nais ng Diyos sa atin. Ito yung nais na magtali sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga naniniwala kay Jesus, na dapat tayong magmamahalan sa isa't isa. At kapag nagawa natin ito, kaya din nating bumuhay ng mga patay in a spiritual sense, hindi in literal sense, no? Sino ba yung mga patay na pwede nating buhayin? Yung mga nalulungkot, yung mga hopeless, no? Kaya natin silang bigyan ng pag-asa kasi makikita sa atin na tayo nagkakaisa in love, no? We are united in love, kaya madali tayong makapag-encourage, madali tayong paniniwalaan. Kaya lamang hindi tayo pinaniwalaan kasi hindi nakikitaan ng nagmamahalan tayo eh. Nagsisiraan pa nga, no? Di ba? Yan. Kaya tayong mga Kristiyano, Katoliko, dapat ipakita natin sa mundo na tayo ay isang religion of love. No? Siguro kung meron man sigurong pinakahigit na religion sa buong mundo, wala nang iba, ang religion of love. At tayong mga Kristiyano, Katoliko, tayo ang inaasahan nito. Kasi ang ating Diyos na kinikilala at pinaniwalaan ay Diyos ng pag-ibig. No? At dapat sumasalamin ito sa buhay natin. Yan. Ikalawa po, ang pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama, kaya sila united, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na naman. Kaya sumusunod si Jesus sa kanyang Ama, hindi dahil natatakot siya, na kapag hindi siya sumunod, parurusahan siya. No. Sumunod siya dahil mahal niya ang kanyang Ama. Di ba halimbawa sa mag-asawa, kapag sinasabihan ng asawang babae ang kanyang mister, o mahal, umuwi ka ng maaga ha, maghihintay ako sa iyo. Hindi uuwi siya, hindi dahil natatakot siya sa kanyang misis. Uuwi siya dahil mahal niya ang kanyang misis. No? Susundin niya. No? Pagkatapos ng trabaho, uuwi agad siya. No? At kapag sinasabi ng mister, mahal, sasabihin sa kanyang asawang babae, huwag ka nang magbungangera ha, para magandang samahan natin. Susundin niya yun, hindi dahil natatakot siya na iwanan. Susundin niya dahil mahal niya ang kanyang mister. No? Kasi kung tayo po ay sumusunod out of fear, paano kung wala na sa kapangyarihan yung kinatatakutan mo? Hiwalay na kayo. Di ba? Paano kung wala ng pera? Yung mahal mo, sumusunod ka lang kasi baka hindi ka sustentuhan. Paano pag wala na siyang pera, wala nang pasustento sa'yo? Hindi ka nasusunod. Kaya pagmamahal talaga, no? May pera ka man o wala, may kapangyarihan ka o wala, nasa posisyon ka o wala, kapag nagmamahal ka, susundin mo ang minamahal mo. Kaya mga anak, di ba, sumusunod sa magulang. Hindi dahil takot sila sa magulang nila, kundi mahal nila ang kanilang mga magulang. At yan yung nagpa-unbreakable, no? Sa samahan, ang pagmamahal. Ikatlo po, sinasabi, at ito po yung maganda dito, yung sa kalagitnaang bahagi ng ating ebanghelyo. The judgment of Jesus to those who believe in Him is salvation, forgiveness, mercy, and restoration. Tayo po, kung naniniwala tayo kay Jesus, kung tayo po ay nananalig sa kanyang pagmamahal sa atin, huhusgahan man tayo, huhusgahan tayo tungo sa kaligtasan, pagpapatawad, at ibabalik ang dating nasirang ugnayan. Yan ang kanyang judgment. At sinabi sa ebanghelyo natin, no? To those who believe in Jesus, the judgment is salvation. The judgment is forgiveness. The judgment is restoration. But to those who do not believe in Jesus, the judgment is condemnation. Kaparusahan. No? Tayo po, kinikilala natin ang ating mga sarili
na naniniwala kay Jesus. We believe in Jesus. Kaya nga tayo nandito sumasamba sa Kanya. Kaya dapat sa ating buhay, hindi rin tayo mag-condemn sa ating kapwa. Hindi rin tayo magpaparusa sa ating kapwa. Hindi rin tayo maninira sa ating kapwa. Kundi gagawin natin ang nais ng Diyos. Kaligtasan, pagpapatawad, restoration, pagbalik sa dating ugnayan, no? Yun ang dapat nating hangarin because we believe in Jesus. At panghahawakan natin yun. No? Kaya sana po mga kapatid, sa ating patuloy na pagsamba kay Jesus at pananalig natin sa Kanya, naway mangibabaw, maghari sa ating mga puso't isipan ang pagmamahal na dulot ng Diyos Ama, ni Jesus at ng Holy Spirit sa buhay natin. Unbreakable unity because of love between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naway magmahalan tayo sa isa't isa. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng pagawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipaguniin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mahirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po namin hinihiling. Ipagsanggalang mo Kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, pamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ang napagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam na umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng Scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po ikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagwisik na holy water. Maraming salamat po. Pakihawakan na lang po ng mga bagay at mga kasangkapan ng panalangin na nais po ninyong pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara na una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.